Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balitang umiikot sa mundo ng PBA at NBA, partikular na tungkol sa mga posibleng paglipat ng mga kilalang manlalaro. Marami ang naintriga at na-excite sa mga galaw na ito dahil malaking epekto talaga ang pwedeng idulot ng mga trade sa performance ng bawat team. Lalo na kapag ang involved ay mga kilalang big man na may malakas na presensya sa loob ng court. Kaya naman maraming fans ang hindi mapakali sa posibilidad ng mga pagbabago sa lineup ng kanilang mga paboritong koponan. Isa sa mga pinaka-inaabangang usapan ngayon ay tungkol sa mga posibleng paglipat ng ilang players na talaga namang kilala na sa kanilang galing at laki ng ambag sa laro. Ang bawat galaw sa trade ay hindi lang basta simpleng palitan, kundi may dalang malaking epekto sa kung paano tatakbo ang bawat laro sa mga susunod na laban. Mula sa mga malalakas na rebounds, solidong depensa, hanggang sa matitinding opensa, mahalaga ang papel ng bawat player na maaaring lumipat. Kaya ngayong araw, sisimulan natin ang pagtalakay sa bawat isa sa kanila para mas maintindihan kung gaano kalaki ang posibleng epekto ng mga trade na ito sa mga team na kasali. Isa sa mga pangalan na mainit ngayon sa mga usapan ay si Poy Eram ng GNT. Kilala si Poy bilang isa sa mga pinaka-consistent at maasahang big man sa liga. Hindi na bago sa kanya ang mabibigat na laban, at madalas siyang nagiging sandalan ng depensa ng kanyang koponan. Bukod sa kanyang shot blocking at rebounding, marunong din siyang mag-adjust sa sistema ng kahit anong team, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang interesado sa kanyang serbisyo. May mga ulat na tila nagpapakita ng interes ang San Miguel Beermen kay Poy Eram. Sa dami ng kanilang big men, makikita mo na hindi pa rin sila kontento, at nais pa nilang palakasin lalo ang kanilang frontline. Kung tutuusin, may mga solid na piyesa na ang San Miguel. Pero mukhang nakita nila kay Poy ang isang bagay na kayang magdala ng panibagong lalim sa kanilang rotation. Hindi lang kasi basta laki ang kayang ibigay ni Poy, kundi pati ang talino sa loob ng court at disiplina sa sistema. Kung ikukumpara kay Mota Otua, mas may consistency si Poy pagdating sa depensa. Kitang-kita sa laro niya kung paano niya nababago ang ihip ng opensa ng kalaban sa simpleng presensya lang sa shaded area. Marami na rin siyang napatunayan pagdating sa hostile plays, at hindi siya natatakot sumalo ng contact sa ilalim. Sa ganitong klaseng laro, swak na swak siya sa estilo ng San Miguel na kilala sa pagiging physical at matapang sa ilalim, bukod sa kanyang depensa. Marunong din si Poy gumalaw ng walang bola. Isa ito sa mga bagay na hinahanap ng isang team na loaded na sa scores. Hindi niya kailangang hawakan ng matagal ang bola para maging epektibo. Marunong siyang mag-adjust sa paligid ng mga superstars at kayang maging tahimik pero impactful na player sa loob ng court. Sa team tulad ng San Miguel na loaded sa talento, malaking bagay ang ganyang klaseng player. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang San Miguel ay ang leadership na meron si Poy. Kahit tahimik siyang player, may presence siya sa loob ng court na nagpapakita ng maturity at professionalism. Alam niya kailan babagal ang laro, kailan bibilis, at kailan magbibigay daan sa kakampi. Sa isang team na may championship mentality, malaking bagay ang pagkakaroon ng veterans tulad ni Poy na kayang magdala ng composure sa gitna ng pressure. Hindi rin matatawaran ang experience ni Poy sa mga crucial games. Sanay siya sa mga matitinding moments, at hindi siya basta-basta natitinag kapag dikit ang laban. Ito ang klase ng player na gusto mong kasama sa endgame, hindi nagpapanik. Alam ang dapat gawin at handang dumepensa hanggang sa huling segundo. Ang ganitong kalidad ay hindi madaling hanapin, kaya kung may pagkakataon ang San Miguel na makuha siya, hindi na ito nakakapagtaka. Sa kabuuan, makikita kung bakit napupusuan ng San Miguel si Poy Eram. Hindi lang siya basta big man na malaki at malakas, isa siyang kumpleto at maaasahang player na kayang magdala ng stability sa ilalim. Sa sistema ng San Miguel na laging umaasa sa matitibay na piyesa sa paint, posibleng si Poy ang missing piece na magdadala sa kanila sa mas matibay na panibagong run. Isa sa mga pangalan na tila napupusuan ngayon ng Barangay Ginebra ay si Justin Baltazar mula sa Converge. Matagal nang kilala si Baltazar bilang isang versatile na big man na may kombinasyon ng size, agility, at basketball IQ. Mula pa sa college hanggang sa pro level, ipinakita na niya ang kanyang galing sa loob at labas ng shaded area. Hindi siya yung typical na malaki lang na player, dahil meron din siyang shooting touch at passing skills na bihira sa mga nasa posisyon niya. Ngayong may balita na interesado ang Ginebra kay Baltazar. Maraming fans ang natuwa sa posibilidad na ito. Alam naman ng lahat na importante sa Ginebra ang mga players na hindi lang skilled kundi marunong ding maglaro sa ilalim ng pressure.
Kilala si Baltazar sa kanyang disiplina sa loob ng court at pagiging mahinahon kahit gaano pa kabigat ang laban. Sa ganitong klase ng player, swak na swak siya sa sistema ng Ginebra na laging competitive sa bawat laro. Isa rin sa mga dahilan kung bakit bagay si Baltazar sa Ginebra ay ang kanyang pagiging flexible sa kahit anong role. Kaya niyang dumepensa sa multiple positions, at kaya din niyang umiscore kung kailangan. Hindi siya demanding na player, at handa siyang magtrabaho kahit hindi siya laging nasa spotlight. Sa team tulad ng Ginebra na maraming options sa opensa, malaking bagay ang pagkakaroon ng player na willing gumawa ng dirty work sa likod ng kamera. Kilala rin si Baltazar sa husay niya sa rebound at timing sa block. Kahit hindi siya ganun kalaki kung ikukumpara sa ibang pure centers, bumabawi siya sa sipag, positioning, at basketball instincts. Madalas, nakikita siyang nasa tamang pwesto para makakuha ng second chance points o para makapigil ng atake ng kalaban. Sa mga crucial possessions, mahalagang meron kang player na ganito sa loob ng court. Hindi rin matatawaran ang maturity na meron si Baltazar. Sa murang edad, marami na siyang dinaanang laro na nagpapakita ng kanyang leadership at decision-making. Marunong siyang pumili ng tamang tira at hindi siya basta-basta nauubusan ng diskarte. Kapag siya ang nasa court, may sense of control na nararamdaman ang mga kakampi niya. Para sa isang team na may mataas na standards, malaking asset ang ganyang klase ng player. Bukod sa skills, ang attitude ni Baltazar ang isa rin sa mga bagay na hinahangaan sa kanya. Tahimik lang siya sa loob at labas ng court, pero pinapakita niya ang kanyang galing sa pamamagitan ng aksyon. Hindi siya mahilig sa drama o kung ano paman, kundi focused lang siya sa paglalaro at pagtulong sa team. Sa kultura ng Ginebra na kilala sa puso at disiplina, natural na bagay sa kanila ang isang tulad ni Baltazar. Ngayong nawala si Jamie Malonzo, kailangan ng Ginebra ng panibagong piyesa na kayang punan ang iniwang pwesto. At sa dami ng aspeto ng laro na kayang ibigay ni Baltazar, hindi nakakapagtakang tinitingnan siya bilang isang posibleng sagot sa bagong hamon ng team. Kung matutuloy man ang paglipat, siguradong magiging mas exciting pa ang magiging rotation ng Ginebra. Lalo't dadagdag pa sa kanila ang isang player na may galing at puso gaya ni Justin Baltazar. Tila isa pa sa mga tinitingnang potential addition ng Barangay Ginebra ay si Justin Arana mula sa Converge. Hindi na bago ang pangalan ni Arana sa mga basketball fans dahil sa laki ng kanyang improvement mula college hanggang sa pro level. Isa siyang big man na may solidong presence sa ilalim at kilala sa kanyang rebounding, shot blocking, at hustle plays. Sa panahon ngayon, mahalaga para sa mga team ang magkaroon ng isang batang sentro na kayang tumapat sa malalaking kalaban, at dito pumapasok ang halaga ni Arana sa bawat laro ng Converge. Mapapansin talaga ang effort ni Arana sa depensa at rebounding. Hindi siya madaling matulak sa ilalim, at madalas siyang nakaka-establish ng magandang pwesto sa paint. Hindi man flashy ang laro niya, pero consistent at maaasahan sa mga maliliit na bagay na malaki ang epekto sa team. Ang klase ng effort na ipinapakita niya ay bagay na bagay sa Ginebra, isang team na kilala sa never say die attitude. Kahit hindi pa ganoon ka-polished ang kanyang opensa, meron naman siyang mga simpleng galaw na epektibo. Marunong siyang mag-roll to the basket, at kayang makapag-convert ng mga second chance points. Ang ganyang klase ng off-ball movement ay bagay sa sistema ng Ginebra na maraming ball handlers at playmakers. Hindi niya kailangang hawakan ng matagal ang bola para maging epektibo, at marunong siyang mag-adjust base sa galaw ng mga kakampi. Isa rin sa mga nakikita ng Ginebra kay Arana ay ang potential niya para mas gumaling pa. Sa edad at kondisyon niya ngayon, marami pa siyang pwedeng ma-develop sa kanyang laro. At sa ilalim ng coaching staff ng Ginebra, posible siyang mahasa sa mga aspeto ng opensa at depensa na mas magpapalawak ng kanyang role. Mahilig ang Ginebra sa mga players na willing matuto at mag-improve, at pasok dito si Arana. Bukod sa physical tools, meron ding disiplina si Arana sa loob ng court. Hindi siya nagmamadali sa opensa at bihira magkamali ng desisyon. Marunong siyang magbasa ng laro, at may presence sa loob kahit hindi pa siya ang primary option. Ang kanyang composure sa ilalim ay malaking tulong lalo na sa mga dikit na laban. Kapag kailangan ng isang solidong depensa at rebound sa crucial moments, si Arana ang tipo ng player na maaasahan, ngayong nagkakaedad na si Japeth Aguilar. Natural lang na maghanap ng susunod na big man na pwedeng magdala ng depensa at energy sa shaded area. At kung ang usapan ay tungkol sa next generation ng mga solid big men, hindi malabong si Arana ang isa sa mga unang maiisip. Sa taas, lakas, at sipag niya, malaki ang maitutulong niya kung sakaling makuha siya ng Ginebra.
Kung matutuloy man ang interes ng Ginebra kay Justin Arana, malaking bagay ito para sa kanilang future frontline. Hindi man agad-agad magiging starter, pero siguradong magiging magandang asset siya sa rotation. Sa kanyang edad, sipag, at potential, maaari siyang maging isa sa mga susunod na haligi ng Ginebra sa loob. At sa tamang gabay at sistema, lalabas pa ang tunay na galing niya bilang isang all-around big man sa liga. Sa kabuuan, makikita natin na ang Barangay Ginebra ay seryosong nag-invest sa pagbuo ng kanilang koponan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga promising na manlalaro tulad nina Justin Baltazar at Justin Arana. Mahalaga para sa kanila ang magkaroon ng mga players na hindi lang skilled, kundi may puso at dedikasyon sa laro. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga ganitong klase ng manlalaro, mas lalo nilang mapapalakas ang kanilang roster at magiging handa sa anumang hamon na darating sa liga. Sa huli, ang mga posibleng paglipat na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdagdag ng mga pangalan sa team, kundi sa paghahanap ng mga tamang piyesa na babagay sa sistema at kultura ng koponan. Sa dami ng talent na umiikot, ang pagkakaroon ng mga players na tulad ni Poy Eram, Justin Baltazar, at Justin Arana ay maaaring magdala ng bagong lakas at bagong pag-asa sa mga koponan na naghahangad ng tagumpay. Manatiling nakatutok dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga galaw sa liga na siguradong kapanapanabik. Magandang araw! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balitang umiikot sa mundo ng PBA at NBA, partikular na tungkol sa mga posibleng paglipat ng mga kilalang manlalaro. Marami ang naintriga at na-excite sa mga galaw na ito dahil malaking epekto talaga ang pwedeng idulot ng mga trade sa performance ng bawat team. Lalo na kapag ang involved ay mga kilalang big man na may malakas na presensya sa loob ng court. Kaya naman maraming fans ang hindi mapakali sa posibilidad ng mga pagbabago sa lineup ng kanilang mga paboritong koponan. Isa sa mga pinaka-inaabangang usapan ngayon ay tungkol sa mga posibleng paglipat ng ilang players na talaga namang kilala na sa kanilang galing at laki ng ambag sa laro. Ang bawat galaw sa trade ay hindi lang basta simpleng palitan, kundi may dalang malaking epekto sa kung paano tatakbo ang bawat laro sa mga susunod na laban. Mula sa mga malalakas na rebounds, solidong depensa, hanggang sa matitinding opensa, mahalaga ang papel ng bawat player na maaaring lumipat. Kaya ngayong araw, sisimulan natin ang pagtalakay sa bawat isa sa kanila para mas maintindihan kung gaano kalaki ang posibleng epekto ng mga trade na ito sa mga team na kasali. Isa sa mga pangalan na mainit ngayon sa mga usapan ay si Poy Eram ng GNT. Kilala si Poy bilang isa sa mga pinaka-consistent at maaasahang big man sa liga. Hindi na bago sa kanya ang mabibigat na laban, at madalas siyang nagiging sandalan ng depensa ng kanyang koponan. Bukod sa kanyang shot blocking at rebounding, marunong din siyang mag-adjust sa sistema ng kahit anong team, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang interesado sa kanyang serbisyo. May mga ulat na tila nagpapakita ng interes ang San Miguel Beermen kay Poy Eram. Sa dami ng kanilang big men, makikita mo na hindi pa rin sila kontento, at nais pa nilang palakasin lalo ang kanilang frontline. Kung tutuusin, may mga solid na piyesa na ang San Miguel. Pero mukhang nakita nila kay Poy ang isang bagay na kayang magdala ng panibagong lalim sa kanilang rotation. Hindi lang kasi basta laki ang kayang ibigay ni Poy, kundi pati ang talino sa loob ng court at disiplina sa sistema. Kung ikukumpara kay Mota Otua, mas may consistency si Poy pagdating sa depensa. Kitang-kita sa laro niya kung paano niya nababago ang ihip ng opensa ng kalaban sa simpleng presensya lang sa shaded area. Marami na rin siyang napatunayan pagdating sa hostile plays, at hindi siya natatakot sumalo ng contact sa ilalim. Sa ganitong klaseng laro, swak na swak siya sa estilo ng San Miguel na kilala sa pagiging physical at matapang sa ilalim, bukod sa kanyang depensa. Marunong din si Poy gumalaw ng walang bola. Isa ito sa mga bagay na hinahanap ng isang team na loaded na sa scores. Hindi niya kailangang hawakan ng matagal ang bola para maging epektibo. Marunong siyang mag-adjust sa paligid ng mga superstars at kayang maging tahimik pero impactful na player sa loob ng court. Sa team tulad ng San Miguel na loaded sa talento, malaking bagay ang ganyang klaseng player. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang San Miguel ay ang leadership na meron si Poy. Kahit tahimik siyang player, may presence siya sa loob ng court na nagpapakita ng maturity at professionalism. Alam niya kailan babagal ang laro, kailan bibilis, at kailan magbibigay daan sa kakampi. Sa isang team na may championship mentality, malaking bagay ang pagkakaroon ng veterans tulad ni Poy na kayang magdala ng composure sa gitna ng pressure. Hindi rin matatawaran ang experience ni Poy sa mga crucial games.
Sanay siya sa mga matitinding moments at hindi siya basta-basta natitinag kapag dikit ang laban. Ito ang klase ng player na gusto mong kasama sa endgame, hindi nagpapanik. Alam ang dapat gawin at handang dumepensa hanggang sa huling segundo. Ang ganitong kalidad ay hindi madaling hanapin, kaya kung may pagkakataon ang San Miguel na makuha siya, hindi na ito nakakapagtaka. Sa kabuuan, makikita kung bakit napupusuan ng San Miguel si Poy Eram. Hindi lang siya basta big man na malaki at malakas, isa siyang kumpleto at maaasahang player na kayang magdala ng stability sa ilalim. Sa sistema ng San Miguel na laging umaasa sa matitibay na piyesa sa paint, posibleng si Poy ang missing piece na magdadala sa kanila sa mas matibay na panibagong run. Isa sa mga pangalan na tila napupusuan ngayon ng Barangay Ginebra ay si Justin Baltazar mula sa Converge. Matagal nang kilala si Baltazar bilang isang versatile na big man na may kombinasyon ng size, agility, at basketball E. Mula pa sa college hanggang sa pro level, ipinakita na niya ang kanyang galing sa loob at labas ng shaded area. Hindi siya yung typical na malaki lang na player, dahil meron din siyang shooting touch at passing skills na bihira sa mga nasa posisyon niya. Ngayong may balita na interesado ang Ginebra kay Baltazar, maraming fans ang natuwa sa posibilidad na ito. Alam naman ng lahat na importante sa Ginebra ang mga players na hindi lang skilled kundi marunong ding maglaro sa ilalim ng pressure. Kilala si Baltazar sa kanyang disiplina sa loob ng court at pagiging mahinahon kahit gaano pa kabigat ang laban. Sa ganitong klase ng player, swak na swak siya sa sistema ng Ginebra na laging competitive sa bawat laro. Isa rin sa mga dahilan kung bakit bagay si Baltazar sa Ginebra ay ang kanyang pagiging flexible sa kahit anong role. Kaya niyang dumepensa sa multiple positions, at kaya din niyang umiscore kung kailangan. Hindi siya demanding na player, at handa siyang magtrabaho kahit hindi siya laging nasa spotlight. Sa team tulad ng Ginebra na maraming options sa opensa, malaking bagay ang pagkakaroon ng player na willing gumawa ng dirty work sa likod ng kamera. Kilala rin si Baltazar sa husay niya sa rebound at timing sa block. Kahit hindi siya ganun kalaki kung ikukumpara sa ibang pure centers, bumabawi siya sa sipag, positioning, at basketball instincts. Madalas, nakikita siyang nasa tamang pwesto para makakuha ng second chance points o para makapigil ng atake ng kalaban. Sa mga crucial possessions, mahalagang meron kang player na ganito sa loob ng court. Hindi rin matatawaran ang maturity na meron si Baltazar. Sa murang edad, marami na siyang dinaanang laro na nagpapakita ng kanyang leadership at decision-making. Marunong siyang pumili ng tamang tira at hindi siya basta-basta nauubusan ng diskarte. Kapag siya ang nasa court, may sense of control na nararamdaman ang mga kakampi niya. Para sa isang team na may mataas na standards, malaking asset ang ganyang klase ng player. Bukod sa skills, ang attitude ni Baltazar ang isa rin sa mga bagay na hinahangaan sa kanya. Tahimik lang siya sa loob at labas ng court, pero pinapakita niya ang kanyang galing sa pamamagitan ng aksyon. Hindi siya mahilig sa drama o kung ano paman, kundi focused lang siya sa paglalaro at pagtulong sa team. Sa kultura ng Ginebra na kilala sa puso at disiplina, natural na bagay sa kanila ang isang tulad ni Baltazar. Ngayong nawala si Jamie Malonzo, kailangan ng Ginebra ng panibagong piyesa na kayang punan ang iniwang pwesto. At sa dami ng aspeto ng laro na kayang ibigay ni Baltazar, hindi nakakapagtakang tinitingnan siya bilang isang posibleng sagot sa bagong hamon ng team. Kung matutuloy man ang paglipat, siguradong magiging mas exciting pa ang magiging rotation ng Ginebra, lalo't dadagdag pa sa kanila ang isang player na may galing at puso gaya ni Justin Baltazar. Tila isa pa sa mga tinitingnang potential addition ng Barangay Ginebra ay si Justin Arana mula sa Converge. Hindi na bago ang pangalan ni Arana sa mga basketball fans dahil sa laki ng kanyang improvement mula college hanggang sa pro level. Isa siyang big man na may solidong presence sa ilalim at kilala sa kanyang rebounding, shot blocking, at hustle plays. Sa panahon ngayon, mahalaga para sa mga team ang magkaroon ng isang batang sentro na kayang tumapat sa malalaking kalaban, at dito pumapasok ang halaga ni Arana sa bawat laro ng Converge. Mapapansin talaga ang effort ni Arana sa depensa at rebounding. Hindi siya madaling matulak sa ilalim, at madalas siyang nakaka-establish ng magandang pwesto sa paint. Hindi man flashy ang laro niya, pero consistent at maaasahan sa mga maliliit na bagay na malaki ang epekto sa team. Ang klase ng effort na ipinapakita niya ay bagay na bagay sa Ginebra, isang team na kilala sa never say die attitude. Kahit hindi pa ganoon ka-polished ang kanyang opensa, meron naman siyang mga simpleng galaw na epektibo. Marunong siyang mag-roll to the basket, at kayang makapag-convert ng mga second chance points.
Ang ganyang klase ng off-ball movement ay bagay sa sistema ng Ginebra na maraming ball handlers at playmakers. Hindi niya kailangang hawakan ng matagal ang bola para maging epektibo at marunong siyang mag-adjust base sa galaw ng mga kakampi. Isa rin sa mga nakikita ng Ginebra kay Arana ay ang potential niya para mas gumaling pa. Sa edad at kondisyon niya ngayon, marami pa siyang pwedeng ma-develop sa kanyang laro. At sa ilalim ng coaching staff ng Ginebra, posible siyang mahasa sa mga aspeto ng opensa at depensa na mas magpapalawak ng kanyang role. Mahilig ang Ginebra sa mga players na willing matuto at mag-improve, at pasok dito si Arana. Bukod sa physical tools, meron ding disiplina si Arana sa loob ng court. Hindi siya nagmamadali sa opensa at bihira magkamali ng desisyon. Marunong siyang magbasa ng laro at may presence sa loob kahit hindi pa siya ang primary option. Ang kanyang composure sa ilalim ay malaking tulong lalo na sa mga dikit na laban. Kapag kailangan ng isang solidong depensa at rebound sa crucial moments, si Arana ang tipo ng player na maaasahan, ngayong nagkakaedad na si Japeth Aguilar. Natural lang na maghanap ng susunod na big man na pwedeng magdala ng depensa at energy sa shaded area. At kung ang usapan ay tungkol sa next generation ng mga solid big men, hindi malabong si Arana ang isa sa mga unang maiisip. Sa taas, lakas, at sipag niya, malaki ang maitutulong niya kung sakaling makuha siya ng Ginebra. Kung matutuloy man ang interes ng Ginebra kay Justin Arana, malaking bagay ito para sa kanilang future frontline. Hindi man agad-agad magiging starter, pero siguradong magiging magandang asset siya sa rotation. Sa kanyang edad, sipag, at potential, maaari siyang maging isa sa mga susunod na haligi ng Ginebra sa loob. At sa tamang gabay at sistema, lalabas pa ang tunay na galing niya bilang isang all-around big man sa liga. Sa kabuuan, makikita natin na ang Barangay Ginebra ay seryosong nag-invest sa pagbuo ng kanilang koponan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga promising na manlalaro tulad nina Justin Baltazar at Justin Arana. Mahalaga para sa kanila ang magkaroon ng mga players na hindi lang skilled, kundi may puso at dedikasyon sa laro. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga ganitong klase ng manlalaro, mas lalo nilang mapapalakas ang kanilang roster at magiging handa sa anumang hamon na darating sa liga. Sa huli, ang mga posibleng paglipat na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdagdag ng mga pangalan sa team, kundi sa paghahanap ng mga tamang piyesa na babagay sa sistema at kultura ng koponan. Sa dami ng talent na umiikot, ang pagkakaroon ng mga players na tulad ni Napoy Eram, Justin Baltazar, at Justin Arana ay maaaring magdala ng bagong lakas at bagong pag-asa sa mga koponan na naghahangad ng tagumpay. Manatiling nakatutok dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga galaw sa liga na siguradong kapanapanabik.